Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hinihiling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin nang kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas, ang oras, 4 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Iyong
iba, papasok na. Yung iba, nakapasok na. Marami na ang nakabangon, kaya Pilipinas, gising! Subaybayan ang mga malalaking balita, nood at kinig na, at may malaman at makialam. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuyang Angel, Angelo Palmones, live nationwide at netwide sa DZRH Radio, TV at online. Angelo Palmones, si Kuya Angel sa MUP. Magandang umaga, Pilipinas! Bilis ng panahon, July 31 na, Biyernes. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM ay go signal na para buksan ang bank at BI records ni BP Inday Sara. Task Force para alisin ang systems loss charges sa kuryente binuo na ng Department of Energy. BP Inday Sara pumalag sa splice at misleading na video hinggil sa pag-hire ng gunman sa halagang 5,000 pesos. Hirit na ceasefire ni Senator Alan Cayetano, tinanggihan ni Senator Ping. 85 pesos wage hike sa Metro Manila, pinigil ng isang korte sa Pasig. Sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility, nalusaw na. Maaliwalas na panahon sa Luzon, inaasahan ngayong Biyernes. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Sa detalye ng ating mga balita, asahan na maaliwalas sa panahon sa Luzon ngayong araw matapos humina at tuluyan ng nalusaw ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay John Manalo ng Pag-asa, tuluyang naglaho ang LPA dakong alas 8 ng umaga kahapon na siyang nagpaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon sa nakalipas na ilang araw. Yan man sinabi ni Manalo, bagamat nabawasan ang mga pag-ulan at maulap na kalangitan, posible pa rin ang mga localized thunderstorms sa nakong hapon o gabi. Samantala, halos hindi naman gumalaw ang LPA na nasa labas ng PAR. Inaasahang tuluyang hihina o malulusaw ngayong weekend. Huling namataan ang naturang sama ng panahon sa layong 1,445 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Sinabi rin ni Manalo na makakaapekto ang trough o extension ng LPA sa labas ng PAR sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Magbibigay ito ng manakanakang mga pagulan. Narito naman ang inaasahang agwat ng temperatura sa ilang bahagi ng bansa ngayong Biyernes. Sa Metro Manila, medyo maalinsangan, 25 to 33. Lawag, 25 to 32. Baguio, 18 to 23. Sarap naman. Parang naka-aircon lang ng libre. Tagaytay, 21 to 29. Tugigaraw, 25 to 34. Legazpi, 24 to 33. Calayan Island, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, maalinsangan, 26 to 33. Iloilo, 24 degrees Celsius to 32. Sa Tacloban, 25 to 32. Cagayan de Oro, 24 to 32. Sa Davao naman, 24 to 32 din. Zamboanga, 24 to 32. Samantala, arestado ang isang talent manager dahil sa manoy human trafficking sa Malate, Maynila. Ayon sa National Bureau of Investigation, inaalok ng suspect ang kanyang artist sa mga customer kabilang ang ilang mga politiko sa halagang 100,000 piso para sa sexual services. May alok din naman itong date without sex sa mga customer sa halaga namang 25,000 pesos per hour. Kaugnay nito, nagsagawa ng operasyon ng NBI kung saan isang agent ang nagpanggap na kliyente at nakipagnegosasyon sa naturang talent manager. Nagkasundo silang magkita sa isang 5-star hotel matapos na makapag-book ang agent ng 5 babaeng artist sa halagang 110,000 pesos ang bawat isa. Dito na nadakip ang suspect na ngayon nasa kustudiya na ng NBI at naharap sa kasong human trafficking. Mukhang isa yata sa mga tinatarget ng naturang talent manager ay isang mataas na opisyal. At ang conduit daw nito ay isang dating politiko
At ang gagastos naman ay isang kongresista daw nakalaban ng naturang politiko. Ayan ilan yan? 5 binok. Lupit maloko rin, pilyo rin yung bata 2 estudyante naman ang nadiskobring may dalang baril sa kanilang paralan sa Biliran at Basilan. Batay sa report, isang 38 kalibreng revolver walang balang nakumpiska sa isang mag-aaral sa Pulang Bato Elementary School sa Alberia, Biliran matapos isagawa ang routine school visit ng pulisya. Isinuko ng school principal ang baril sa mga otoridad habang ang bata ibinilik naman sa kanyang mga magulang para sa diversion proceedings alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act. Samantala, isang estudyante rin ang dinala sa kustudiya ng pulisya sa Isabela City, Basilan matapos mahuling nagpuslit na hindi pa matukoy na baril sa kanilang eskwelahan. Nabatid na nagbanta pa ang nakatatandang kapatid ng estudyante na nagtakas ng baril laban sa mga guro at principal na nag-report naman sa naturang insidente. Patuloy pang iniimbestigahan kung sino ang may-ari ng kanilang mga armas at kung paano ito napasakamay ng mga estudyante. Nakumpiska din ng mga school authority ang isang kalibre 38 revolver mula naman sa isang grade 6 pupil sa loob ng Pulang Bato Elementary School. Ito ngayon sa Almeria, Basilan. Ang barel ay dinala niya sa paaralan at pinakita sa isa pang menor de edad sa loob ng comfort room. Nang madiskubre ang naturang insidente, inireport ito ng punong guro sa mga pulis para sa school visitation at isinuko ang nakumpiskang barel ng walang laman na bala. Matapos naman ang interview, assessment at counseling, ibinalik ang mag-aaral sa kanyang magulang para sa nararapat na diversion proceedings alinsunod sa itinatadhana ng batas. Arestado ang isang lalaki na nagbenta ng kanyang sarili sarili niyang sex video kasama ang mga minor de edad na babae. Dinakip ang 29 anyos na suspect sa kanyang boarding house sa Mandurriao, Iloilo City matapos ang isang taong pagmamonitor sa kanya ng mga otoridad. Patay sa investigasyon, walang trabaho ang suspect. Kadalasan tambay sa mga bars upang maghanap ng menor de edad na kanyang bibiktimahin. Nahaharap ngayon ng suspect sa kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse at Exploitation of Children Law. Yan din ang Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation of Materials Law. Lupit nitong lokong to, Gusto pang maging porn star. Patay naman ang 2 pinag-iinalaang miyembro ng New People's Army habang isa ang nadakip sa engkwentro laban sa mga sundalo sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ayon sa Philippine Army, nagsasagawa ng operasyon ang mga tropa ng 203rd Infantry Brigade matapos makatanggap ng ulat mula sa mga residente ukol sa presensya ng armadong lalaki sa Barangay del Pilar. Nabawi sa pinangyarihan ng engkwentro ang 2 M16 rifle, mga component ng improvised explosive device, pagkain at iba pang gamit na iniwan ng mga tumakas na rebelde. Patuloy naman ang pursuit operation ng militar laban sa mga natitirapang kasapi ng armadong grupo sa lugar. Pilipinas, ang oras 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Suspendido ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Kasunod dito ng inilabas na Temporary Restraining Order o TRO. Mukhang status quo ante order yung inilabas ng isang korte para sa implementasyon ng nabanggitang wage hike. Kinumpirma naman ng Department of Labor and Employment ang kautusan ng korte matapos kwestiyonin ng Redicon Trading and Construction Corporation at R11 Builders ang legalidad ng wage order. Bunsod nito, mananatili muna ang kasalukuyang antas ng sahod hanggang sa maglabas ng panibagong desisyon ng hukuman. Nauna nang nagpahayag ng pangamba ang ilang mga employer na maaaring magdulot ng tanggalan sa trabaho o mass layoff ang 85 pesos na minimum wage hike na sinimula nang ipinatupad noong July 25 ng taong kasalukuyan. Tiniyak naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. hindi pababayaan ang administrasyon ng mga residente ng Davao City na nalubog sa baha.
Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinatasan na ng Pangulong BBM ang Department of Public Works and Highways na magpatupad ng permanenteng solusyon matapos malubog sa baha ang ilang bahagi ng lungsod. Ito'y para maiwasan na niyang maulit pang matinding pagbahang naranasan, partikular na ng mga residente ng Barangay Bangkal. Pagtiyak naman ni Castro, gagawing prioridad ng pamahalaan ang pagtatapos at pagsasaayos ng mga proyekto sa Davao City na ilang taon ding natenga at napabayaan. Giit na opisyal, personal nang nag-inspeksyon si Public Works Secretary Vince Dizon para silipin ang mga apektadong komunidad at tinatrabaho na rin ang ahensya ang hindi pa rin natatapos na flood control dike sa Davao City na sinimula noong pang 2019. Napamura na lamang sa sobrang pagkadismaya si Public Works Secretary Vince Dizon matapos itong inspeksyonin ang natenggang proyekto sa Tolomo River sa Barangay Bangkal, Davao City. Taong 2019 pa sinimula ng naturang dike project pero natengga ito sa loob ng 7 taon. Sinabi ni Dizon kung natapos lang ang proyekto, mabibigyan sana nito ng proteksyon ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog sa panahon ng malakas na buhos ng ulan. Dahil dito ipinag-utos na ni Dizon ang paghukay sa nasabing ilog para mapalaki ang kapasidad nito. Utang ina, 7 taon yung hindi ginawa to. Diyos ko. 2019 pa to. Ito. Tapos wala nang ginawa dito. O, yun ang problema. Utang ina talaga. Kitang-kita mo, mataas doon. Dito mababa. Eh, ba't hindi pa pinantayan nga to? Anak mo. Tinago nila yung pera. Kasi kung may dugtong na yung dike na yan, hindi magkakal ganito eh. Totoo yan. Kung di ninakaw yung pera, dapat wagang ganito eh. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga misi, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng may araw at may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Naalis na ng Bureau of Customs ang nasa 20 mula sa 118 overstaying refrigerated containers na may lamang agricultural products sa Subic. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nawasak na ang mga naturang shipmenta at meron pang 5 karagdagang containers na nakatakdang alisin ngayong linggo. Nagpapatuloy pa rin na niya ang legal at administrative procedures para sa natitira pang mga container upang tuluyan ang ma-dispose ang mga ito. Matatandaan na naging sentro ng reklamo ang mga naturang kargamento matapos nakasuhan ng All Hands Beach Resort ang Subic Bay Metropolitan Authority dahil sa manoy mabahong amoy mula sa mga kargo na nakakaapekto sa operasyon at mga guests ng resort. Mababa ang generation charge sa kuryente na asahan sa pagpasok ng mga investor ng renewable energy sa Northern Samar. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. May buntag ni mo, Jane. Sa patuloy na pagtaas ng kuryente dito sa lalawigan ng Northern Samar ay bukas naman si Northern Samar Governor Harrison Chua sa pagpasok ng mga investors ng renewable energy. Sinabi ni Governor Harris sa kanyang official na social media accounts na karagdagang supply ng kuryente na mas mababang generation charge ang inaasahan sa oras na magkaroon na ang probinsya ng maaasahan at matatag na pinagkukunan ng enerhiya. Aniya, ang mga proyektong tulad ng renewable energy ay hindi lamang tutugon sa lumalaking pangangailangan sa enerhiya ng probinsya, ngunit ito ay magbubukas din ng oportunidad para sa mga Nortihanon. Kinumpirma ng opisyal na kanyang nilagdaan ang isang Corporate Social Responsibility Memorandum of Understanding upang matiyak ng mga investors ay maging aktibong kabahagi sa pagpapabuti ng kabuhayan at pagtataguyod ng mas pangmatagalang pag-unlad ng mga komunidad, lalo na ng host community habang isinasakatuparan ang proyekto. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Samantala, yumaong dating Zambales Governor Attorney Amor Deloso, ililibing na ngayong araw. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang. RH37, Danny, good morning. Ang mabigat na daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Zambales ngayong araw ng Biyernes, Hulyo 31, kaugnay ng libing ni dating Governor Attorney Amor Deloso.
mula alas 7 hanggang alas 8:30 ngayong umaga, inaasahan ang mabigat na daloy ng trapiko mula ito sa Barangay Tampo, Botolan hanggang Legislative Building, sa iba dahil sa funeral procession. Isasagawa naman ang necrological service mula sa alas 8:30 hanggang alas 11 ng umaga sa Legislative Building. Kasunod, ang banal na misa sa St. Agustin Cathedral mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pagkatapos nito ay ihahatid ang mga labi ng dating gobernador sa Iba Memorial Cemetery. Pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa Go-Bic Highway bilang alternatibong rota at sundin ang mga tagubilin ng mga traffic personnel upang maiwasan ang abala at mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Maya pa ba kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Magandang panahon. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-cause of pride? Is at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Formula, tanggal ang matitindi mantsa based on sa chocolate, mud, and sebum cotton. Gawa po ito ng ACS. Nilagdaan ang Government Service Insurance System o GSIS at Matsicare Healthcare Corporation ang kauna-unahang kasunduan para sa G-Health program na magbibigay ng zero interest na pautang para sa HMO o health insurance sa mga kawani ng pamahalaan. Layunin ng programa na gawing mas abot kaya ang pagkuha ng health insurance sa pamamagitan ng 12 buwang hulugan ng walang interes. Alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang mga benepisyong pangkalusugan ng mga empleyado ng gobyerno. Sa ilalim ng G-Health, maaaring pumili at mag-enroll ang mga miyembro sa mga health insurance plan sa pamamagitan ng GSIS Touch Mobile Application kung saan sasagutin muna ng GSIS ang bayad sa premium na babayaran ng mga miyembro sa loob ng 12 buwan. Ayon kay GSIS President at General Manager Vic Biloso, mas marami pang health insurance providers ang inaasahang makikipagkasundo upang mapalawak ang pagpipilian ng mga miyembro. Inaasahang aabot naman sa 214,000 regular members ng GSIS sa makikinabang sa unang yugto ng pagpapatupad ng naturang health program. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Pilipinas, ang oras 22 na makalipas ang alas 4 na umaga. Bumaba naman sa 26.64% ang kabuuang revenue ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa unang 6 na buwan ng 2026. Ito'y dahil sa paghina ng koleksyon mula sa mga gaming operations. Mula Enero hanggang Hunyo, umabot ng 43.32 billion pesos ang pumasok na kita sa ahensya, mas mababa kumpara sa 59.05 billion sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Bumaba rin ang 27.11% ang revenue mula sa gaming operations na nananatiling pangunahing pinagkukunan ng kita ng PAGCOR. Umabot lamang ito ng 38.92 billion mula sa 53.40 billion sa first half ng 2025. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, malaking dahilan ng pagbaba ng paghina ng koleksyon ay mula sa electronic gaming segment. Bumagsak ng 41.85% ang revenue mula sa e-games, e-bingo at bingo grantees sa 18.60 billion pesos sa dati 32 billion pesos noong first half ng 2025. Bumaba rin ang koleksyon mula sa mga licensed casino at PAGCOR-operated casino ng 3.85% at 8.67%. Bumaba rin sa 35.05% ang net operating income ng PAGCOR mula 31.75 billion habang sumadsaman sa 85.29% ang net income sa 1.58 billion pesos. Sa iba pang mga balita, Pilipinas, ang oras 24 na makalipas ang alas 4 na umaga. Pangulong BBM ininspeksyon ang Peaceport Complex sa Sual, Pangasinan kasabay ng pagbubukas ng kadiwa ng Pangulo Benting Bigas Merona Program. Detalye ng balita mula kay Freddy Fajardo, RH38. Masantos siya kabasani, check kami sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy.
Masanto siya kabusan Kuyang Angel. Pinangunahan ni Pangasinan Governor Ramon Vico III kasama si First District Congressman Arthur Celeste, Sual Mayor Lisildo Calugay at iba pang mga opisyal ng Pangasinan sa pagsalubong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pag-inspeksyon sa Sual Sport Complex sa Sual, Pangasinan kahapon ng umaga. Kaugnay ito ng mga programa ng pambansang pamahalaan para sa pagpapaunlad ng sektor ng pangisdaan at modernisasyon ng mga pasilidad. Kasama rin sa inspeksyon sila Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Philippine Fisheries Development Authority General Manager Glenn Pangapalan at iba pang opisyal ng pambansang pamahalaan. Nakiisa rin sina Pangulong Marcos at Governor Vico sa paglulunsad ng benteng bigas meron na sa ilalim ng kadiwan ng Pangulo, kung saan nabigyan ng pagkakataon ng mga kwalipikadong mangingisda at iba pang benepisyaryo na makabili ng dekalidad na bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Layong suportahan ng programa ang kabuhayan ng mga mangingisda at gawing mas abot kaya ang pagkain para sa mga Pilipino. Laking tuwa at pasasalamat naman ng mga suwalinyan na nakaharap at nakadao pang palad ni Pangulong Marcos na anlay patuloy ang pagsusumikap ni PBBM na maiangat ang antas ng buhay ng gaya nilang maliliit na mamamayang Pilipino. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristatif Tag-uulat para sa DCRH na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Saskatchewan, Canada. Evan lang sa Las Vegas, good morning. At sa lahat ng masuki nating maagang gumising, nakatutok para ho tayo'y samahan. Good morning. Magandang umaga sa mga taga-Kinapawan City. Naghain naman si Bulacan 6th District Representative Salvador Cador Plato ng panukalang batas na naglalayong ipagbawal ang paniningil ng system loss charges sa mga customer ng kuryente. Kasunod dito ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address na alisin na ang systems loss na sinisingil ng mga distribution utilities at electric cooperatives sa kanilang mga customer. Sa ilalim ng House Bill 10311 ni Kong Ador, hindi na maaaring ipasa sa mga consumer ang gastos na dulot ng pagkawala ng kuryente sa transmission at distribution system. Kabilang dito ang mga technical losses na nangyayari habang ipinapadala ang kuryente at mga non-technical losses tulad ng power pilferage o illegal na koneksyon. Ayon kay Kaador, ang mga electric distribution utilities ang dapat managot sa kanilang operational losses at hindi ang mga ordinaryong mamamayan na regular na nagbabayad ng kanilang konsumo sa kuryente. Kung may isa sa batas, sinaasahang mawawala ang system loss charges sa electric bill ng mga consumer, bababa ang kabuang halaga ng buwanang bayarin sa kuryente, mahihikayat ang mga power utility na pagbutihin ang kanilang sistema upang mabawasan ang pagkalugi at mapigilan ang power theft. Binagyan din pa ni Plato na hindi dapat pasanin ng mga mamimili ang pagkawala at inefficiencies ng mga kumpanyang namamahala ng distribusyon ng kuryente, lalo na sa mga panahong patuloy na tumataas ng gastusin ng mamamayang Pilipino. Pilipinas, ang oras 27 na makalipas ang alas 4 na umaga. Bahagyang humina ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61.56 per dollar kahapon po ito araw ng Huwebes. Mas mahina ito kaysa sa 61.41 per dollar na naitala naman noong Miyerkules. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Lumobo sa panibagong record high na 19.07 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa buwan ng Hunyo. Ayon sa Bureau of Treasury, mas mataas ito kaysa sa 18.55 trillion pesos na naitala noong Mayo. Ganyan din ang projection na 19.06 trillion pesos na utang sa katapusan ng taon. Nabatid na ito rin ang kauna-unahang pagkakataon lumagpas sa 19 trillion mark ang kabuang utang ng bansa. Paliwanag naman ng Bureau of Treasury, itinulak ito ng net availment ng domestic at external borrowings ng bansa para mapondohan ang mga ginagawang development at mga proyekto ng pamahalaan. Batay sa datos, 67.3% ang kabuuan ng national debt ay domestic borrowings, habang 32.7% naman ang inuutang sa labas ng bansa. Yan po ang mga ipinantutustos sa mga proyekto at ayuda program ng gobyerno. Kaya sa mga tamad dyan,
Mahiya naman kayo sa may mga trabaho. Maagang gumigising at mga nagtatrabaho. 6 na miyembro ng Bureau of Fire Protection Eastern Visayas positibo sa drug test. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. 6 na miyembro ng Bureau of Fire Protection BFP Eastern Visayas ang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Kinumpirma ito ni BFP Regional Director of Fire Chief Superintendent Alvin Salazar. Ayon sa kanya, ang mga personnel nagpositibo ay sa ilalim sa kaukulang administrative at legal na proseso alinsunod sa mga may iral na patakaran ng ahensya. Bukod dito, siniwalat din ni Salazar na may isa pang miyembro ng Bureau of Fire Protection na hindi na pumasok sa trabaho matapos umanong hindi sumailalim sa mandatory drug test. Binigyan diin ng Bureau of Fire Protection na natili silang mahigpit sa pagpatupad ng isang drug-free workplace bilang bahagi ng pagpapanatili ng profesionalismo, integridad at tiwala ng publiko sa kanilang hanay. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Nananawagan naman si Defense Secretary Gilberto Gibo Chudoro. Ipa-audit ang mga kinita ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA mula sa paggamit ng mga dating base militar. Ayon kay Chudoro, 45 billion pesos lamang ang nai-remit ng BCDA sa loob ng 26 na taon sa kabila ng probisyon ng batas na nagsasaad na ang net revenue nito ay dapat mapunta sa Armed Forces of the Philippines Modernization Trust Fund. Sinabi rin ng kalihim na matagal na niyang hinihiling ang maayos na accounting sa mga kita ng BCDA. Babala niya gagamitin niya ang legal na mga hakbang kung hindi ito maisasagawa. Magkano nga bang kinita ng BCDA dito sa Paxilica project na ito? Magandang umaga, Pilipinas! Balita muna sa ibang dagat, umakyat na sa 30 ang death toll sa magnitude 7.1 na lindol sa Japan. Habang patuloy ang search and rescue operation sa gumuhong shopping mall sa Kumamoto. Ayon sa mga otoridad, 4 na bangkay ang naiahon mula sa gumuhong mall kung saan pinaniniwalaang nagkaroon ng gas explosion matapos ang pagyanig. Nagdulot ang lindol ng malawakang pinsala kabilang ang pagguho ng mga bahay, pagkasira ng mga tulay, pagsiklab ng sunog, pagkawala ng kuryente at tubig sa mga libo-libong mga residente at yung Kumamoto Castle na dinadayo din po ng mga turista ay kabilang sa mga napinsala. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Alberta, Canada. Sa mga taga San Luis, Solano, Nueva Vizcaya. Good morning! Magandang umaga din sa ating mga midnight singers dyan sa San Diego, California. Ay, sa mga taga Santa Maria, Laguna, good morning. May buntag sa mga tigpaminaw nato diyan sa Tagum City. Patuloy ang pagkapula ng France, Spain at Greece sa malalaking wildfire na pinalala na matinding init, tuyong vegetation at malakas na hangin. Nagdulot na ito ng pagkasawi, malawakang paglikas at pagkasira ng iba't ibang bahagi ng Europa. Ayon sa mga eksperto, nakararanas ang Europa ng isa sa pinakamatinding panahon ng wildfire habang nananatili itong pinakamabilis na uminit sa kontinente sa buong mundo. Iniulat din na mas mataas kaysa sa karaniwang ang temperatura sa rehiyon na lalong nagpapatindi ng mga sunog at nagpapahirap sa operasyon ng mga bumbero. Magandang umaga sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo at sa mga seafarers natin na pabalik ko ng Pilipinas. Good morning. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Taipei, Taiwan, sa Hong Kong, sa Macau. Kung kayo'y pabalik na ng Pilipinas, magpapasalubong ng tsokolate, huwag ng imported. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dikalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate Ang mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but tastes and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating
tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mamigay na nga muna tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity ay nandyan sa Barangay Tatalon, Quezon City. Ayan ha. So sa mga taga-Barangay Tatalon dyan sa Lungsod, Quezon, abangan nyo ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Mamimigay yan ng pira. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay emolument. Emolument. Pero sa Tagalog po, ang ibig sabihin lang ho niyan ay sweldo. Sa Iloco, sweldo. Sa Cebuano, sweldo maghapon. Kaayuhan, di kabutihan ang kaayuhan. Yan, ha? Anyway, ang ating word of the day ay sweldo. Ay, sweldo. Emolument. Sa Tagalog, sweldo. Sa mga sumasahod, sahod. Iba kasi yung sahod kaysa sa sweldo. Yung sweldo, tinatanggap mo every 15-30. Yung sahod, tinatanggap ng mga sumasahod. Halimbawa, yung mga nangungutong sa daan, sahod. Sahod, yan. Yung mga naghihingi ng padulas, sahod. Yan. Hindi, sa regular na nagtatrabaho, ang payday 15-30. Ayan. Doon sa mga sumasahod, everyday. Every day is payday. Magandang umaga, Pilipinas! Lord, ay masama daw maghangad ng masama sa kapwa. Oo. Pero kung kasi kabubuti ho naman ang lahat, Lord, kunin niyo na po sila. Mahigit 3 million pesos na laga ng ilegal na sigarilyo na recover sa tabi ng ilog sa Davao del Norte. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, mahigit 3 milyon na halaga ng hinihinalang iligal na sigarilyo ang narecover mga otoridad matapos matagpuan na iniwan sa tabi ng Tala River sa Barangay Taba, Carmen, Davao del Norte madaling araw ng Hulyo 30. Ayon sa report ng Carmen Municipal Police Station, isang barangay konsyal ang nagbigay ng impormasyon sa kapulisan matapos madiskubre ang master case na sigarilyo sa naturang lugar. Agad namang responde ang mga operatiba ng Carmen MPS sa panguna ni Police Major Lopez Sebreros III, katuwang ang iba pang law enforcement units upang beripikahin ang ulat at magsagawa ng pagproseso sa lugar. Sa operasyon, nakarecover ang mga otoridad ng 121 master case ng Bosco cigarettes at isang puting transformer na pinanimala ang iniwan sa lugar. Tinatayang nasa 3,025,000 pesos ang halaga na manakuhang sigarilyo na pinanimala ang paglabag sa Republic Act No. 10643 o Graphic Health Warnings Law. Kasalukuyang nang nasa kustudiyan ng Carmen Municipal Police Station ang mga nakumpiskang ebidensya habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga may-ari at posibleng sangkot sa insidente. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Soter. Sa Mindanao pa rin, 8 dating kasapi ng violent extremist group nagbalik loob sa pamahalaan. Nagsuko pa ng 8 high-powered firearms. Detalye ng balita mula kay June Dimakuta, RH19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam, Brother Angel. 8 dating kasapi ng violent extremist group ang voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan at isinuko ang 8 matataas na kalibreng armas sa isinagawang balik loob program sa himpilan ng 90 Infantry Bigkis Lahi Battalion sa Barangay Kabinge, Datu Saudi, Empatuan, Maguindanao del Sur. Ang mga nagbalik loob ay formal na ipresenta ni Lieutenant Colonel Lucky Marco, Commanding Officer ng 90 Infantry Bigkis Lahi Battalion, kay Brigadier General Edgar Catu, Assistant Division Commander ng 6th Infantry Campilan Division at Commander ng 601st Infantry Unifier Brigade. Bilang bahagi ng programa, tumanggap ang mga nagbalik loob na agarang cash assistance at rice assistance mula sa lokal na pamahalaan, Ministry of Social Services and Development o MSSD at Ministry of Public Order and Safety o MPOS ng BARM upang masuportahan ang kanilang pagbabagong buhay at makapagsimula ng mapayapang pamumuhay kasama ang kanilang pamilya.
Sa kanyang mensahe, sinabi ni Brigadier General Edgar Catu, ang pagbabalik loob ng ating mga kapatid at ang voluntaryong pagsuko ng kanilang mga armas ay tagumpay nating lahat, lalo na ang kanilang pamilya at ng buong komunidad. Patunay umano ito na mas pinipili ng ating mga kababayan ang landas ng kapayapaan kaysa karahasan. Samantala, pinuri din ni Major General Vladimir Cagara, Acting Commander ng Western Mindanao Command at Commander ng 6th Infantry Campilan Division at Joint Task Force Central ang kasundaluhan ng 90 Infantry Bikislahi Battalion at ng 601st Infantry Unifier Brigade sa kanilang patuloy na dedikasyon at epektibong pagpapatupad ng mga programang pangkapayapaan. Ang sunod-sunod na pagbabalik loob ng mga dating kasapi ng violent extremist groups at pagsuko ng mga loose firearms ay patunay umano na epektibong koordinasyon ng iba't ibang unit ng AFP, mga lokal na pamahalaan, iba pang ahensya ng gobyerno at ng suporta ng ating mga komunidad. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Magandang umaga, Pilipinas! Naghain sina House Speaker Bogie D. at Majority Leader Sandro Marcos ng House Bill number 10346. Naglalayon tuldukan na ang pagpapataw ng minimum corporate income tax sa mga domestic corporation simula Enero 1 ng 2027. Tugon ito sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanya ikalimang State of the Nation address na nagbibigay ng tax relief sa mga lokal na negosyo. Sa ilalim ng panukala, papalitan ng MCIT ng regular na corporate income tax. Ibabata ito sa aktual na taxable income ng mga kumpanya. Mananatili naman ang kasalukuyang 2% minimum corporate income tax hanggang December 31, 2026 bilang transition period bago ito ganap na alisin. Ayon kay Congressman Marcos, magbibigay ang panukala ng mas maluwag na pananalapi sa mga negosyo upang mapanatili ang mga manggagawa, makabayad ng sahod at mapalawak pa ang kanilang operasyon. Natawa lamang si Vice President Sara Duterte matapos na mag-viral ang kanyang naging pahayag tungkol sa Pac Silicon Project sa New Clark City sa Tarlac. Sa isang panayam sa Rihig, sinabi ng Vice Presidente na wala siyang komento sa issue at hindi niya problema kung hindi ginagalang ng iba ang pagiging no comment niya sa usapin. Samantala, tumanggaring magbigay ng komento si Palace Press Officer Claire Castro tungkol sa naging pahayag naman ng Vice Presidente. Anya, nakita na nila ang video at wala siyang dapat nang idagdag pa. Naglabas naman ng pahayag ang Science Communicators Philippines o SciComm-PH kaugnay ng panukalang Pac Silica Industrial Hub sa New Clark City. Ayon sa grupo ng mga mamamahayag at mga science communicators, kinikilala nila ang potensyal ng proyekto na makapaghatid ng pamumuhunan, dekalidad na trabaho, pagunlad ng semiconductor manufacturing at artificial intelligence at pagpapaganda ng pananaliksik sa bansa. Gayunman, hindi nila maaaring suportahan ang proyekto hanggat hindi inilalabas ang kumpletong kasunduan at mahalagang detalye nito. Iginit pa ng organisasyon, tinatayang $70 billion ang pamumuhunan at hanggang 190,000 na trabaho ang umano'y kayang ialok sa mga Pilipino, pero nananatili ang mga pagtaya lamang, ang mga ito ay nananatiling pagtaya lamang at wala pang sapat na ebidensya. Kaugnay nito, nananawagan ng grupo sa pamahalaan na magsagawa muna ng independent at science-based na pag-aaral sa posibleng epekto ng proyekto sa kapaligiran, supply ng tubig at kuryente, kalusugan at mga komunidad bago lumagda sa anumang kasunduan. Pagbibigay din pa ng Science Communicators Philippines, ang kanilang paninindigan ay nananatiling malinaw. No terms, no commitment. Si Engineer Mandy Diaz ng National President ng Institute of Integrated Electrical Engineers kasama na ho natin para siguro mas i-simplify natin ito pong systems loss ng paggamit natin ng kuryente. Engineer Mandy, magandang umaga po sa inyo. Ay, Kuya Angel, magandang umaga sa iyo at sa ganon din sa ating mga taga-subaybay. I-simplify nga ninyo, pakisimplify nga, ano ang ibig sabihin ng systems loss? Ay, nako. Alam mo, Kuya Angel, yung power na dinadala sa atin ng distribution company o Meralco, ang tawag namin dyan yung apparent power. Okay. Ano ba yung apparent power? Ito po yung merong dalawang component, yung true power or kilowatt
plus reactive power or reactive power or reactance. Hindi po ito nagagamit, hindi po ito useful. Ito po yung system loss na tinatawag natin sa technical, ito, isa po itong phenomenon. Ang isang magandang halimbawa po rito, bumili tayo ng isang boteng beer, sinali natin sa baso. Ang iniinom natin na sa ilalim, yung bula hindi naman po natin naiinom. Ito po yung tinatawag nating losses. Ang tawag po namin sa electrical engineering dito, yung power factor. Kaya yung pong technical na sinasabing phenomenon, ito po yung power factor. Kasi reactive power na tinatawag. Ngayon, sa ating mga bahay, ang sinusukat na kasi ng Meralco is kilowatt. Wala po tayong metro ng kilowatt o reactive power. Alam po, contribute po kasi kaya tumataas ang system loss kasi nga nowadays, because of technology, dumami na yung induction heater, induction motor, transformer, welding machine, office equipment, computer, UPS, and even yung variable frequency drive na nagkakaroon ng distortion sa harmonic. Ang baba po ng power factor nito at hindi naman nasusukat ito ng Meralco dahil wala silang metro ng kilobar kung tawagin natin. Pero, Kuya Angel, sa malalaking factory, malalaking planta, 2 metro nila eh. Meron silang pansukat ng true power or kilowatt at meron din silang pangsukat ng reactive power o kilobar. At dito, dinedetermine ang kanyang power factor. Okay. Ngayon, ang threshold natin dito is 0.85 power factor. Ngayon, ang planta, pag bumaba ka ng 0.85, ito kang penalty. Pag tumaas ka naman sa 0.85, meron kang bonus. Kaya nga na, yung bonus mo, o konti, ang penalty malaki. So, Okay. sa madaling sabi, ito parang pinag-usa, Kuya Angel. Pakisimplify. Ibig sabihin, yung systems loss charges, yung systems loss, pwede naman pala nating ma-arrest. Yes, can be mitigated. Alam mo, Kuya Angel, nung wala pa yung EPIRA, makikita natin sa mga poste, marami nakasabi ka ba kudrado, na parang kapot. Ang tawag po natin dito, yung capacitor bank. Pag naglagay ka ng capacitor bank, mai-improve mo yung system loss o power factor. Ganyan po ang ginagawa namin sa planta. Naglalagay kami ng capacitor para ma-improve namin yung system loss o yung tinatawag natin power factor. So may solusyon po dito sa tinatawag natin system loss. And because of EPIRA law, sinabi nga doon yung system loss, pwede ikaga sa atin. Kaya nung wala pa yung EPIRA law ng 2001, yung RA 95 yata yun, ang daming power factor sa mga poste ako nakikita. Pero kayo wala na eh. Bakit? Hindi ba pwedeng ibalik yun? Sino bang nagme-maintain kasi nun? Sino dapat mag-maintain? Dapat ang DO mag-provide niyan. Ilagay nila, magkaroon sila ng power factor protection. Ilagay nila doon sa mga lugar na talagang mabababa yung ating tinatawag na power factor o maraming reactive power. Ulitin ko, ng araw, maliit pa ako, bata pa ako. At nakikita ko yung mga poste, ang daming capacitor banks eh. Bakit ngayon wala na? Kasi nga yung RA 9136 ay sinasabi dito, yung batas, pinapayagan ng DO o distribution unit o co-op na ipasa sa atin yung tinatawag ng system loss. Kaya mapapasa natin social media, sabi nga ni Anang Meralco, nasa batas nga naman yung system loss eh. Bakit yung aalis eh? Diba? Pero it can be mitigated. No? Lagyan natin ng capacitor bank. Oo. Hindi ba pwede yung capacitor ilagay sa bahay? Actually, yung pwede mo ilagay sa bahay, pero nagkaroon ka ng investment, pero hindi ka naman nabibenepisyuhan kasi wala ka namang metro ng kilobar. Kaya yung mga tinasabi, energy saving device, actually capacitor bank lang yun eh. Pero hindi ka nabibenepisyuhan kasi nga, kinokorek mo lang yung hindi usable power. So, naitinda ng Meralco yan. Kasi, pag power factor mo, definitely, naitinda mo lahat yung laman ng bote. Wala nang bula, parang ganon. Okay, so ang pwedeng magmando niyan sa NGCP, sa mga power distributor, ay ang ERC. Tama? Oo. Dapat. So ERC. Oo. Obligahin nila mga DU naglagay na capacitor bank doon sa mga mabababang power factor. Tawagin namin. Sabi ko nga, yan kasi mababang power factor o technical losses is phenomenon that
can be mitigated through correction. Kaya nga sa planta, kino-correct namin yan Oo. para hindi kami ma-penalize. Oo, Kasi Malu. Ang threshold 85, Oo. below 85 penalty kami. Above 85 may bonus kami. Ibig sabihin nami-mitigate pala yung system loss. Bawasan. Malu, tawagan nga natin ang ERC o schedule natin ang ERC kasi mas simplified ito. Mas madali ito kaysa pasak muna habang hindi pa naipapasa yung batas. Gawin na muna para, di ba? Win-win para doon sa mga distributor at sa NGCP, sa transmission line. Diba? Tsaka doon sa mga grupo na nawawalan ng kuryente because of system loss. Yes. Oo. Yan. Lagyan natin ng capacitor bank para ma-improve yung power factor. At para yung usable energy, paggamit natin. Engineer Mandy Diaz, maraming salamat for the information. Pa-follow up natin to. Thank you. Magandang umaga po. Sige, Kuya Angel, magandang umaga sa ating tagapakinig. Apo. Salamat po. Ang National President ng Institute of Integrated Electrical Engineers, si Engineer Mandy Diaz. Magandang umaga, Pilipinas! Iginit naman ni VP Inday Sara Duterte na posibleng mag-hire ng gunman sa Pilipinas sa halagang 5,000 pesos lamang. Sa kanyang mensahe sa pre-Duterte rally sa labas ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, sinabi ni VP Inday na ganito katindi ang laganap na gun violence sa bansa. Maghahalimbawa pa ng Vice Presidente kung may ibang karelasyon daw ang kanyang asawa, maaari siyang kumuha ng gunman sa halagang 5,000 piso para ipatumba ang kalaguyo nito. Iginit ni VP Inday Sara na dahil sa ganitong realidad sa bansa, hindi maaaring ipagpalagay na lahat ng mga nakalistang biktima at mga complainant sa kaso sa ICC ay mga biktima ng drug war ng kanyang amang si dating Pangulong Digong Duterte. Matatandang naharap si dating Pangulong Digong sa kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang kampanya kontra illegal drugs. Iginit naman ni Vice President Sara Duterte na replikasyon lamang na aktwal na kalagayan ng bansa ang kanyang pahayag ukol sa gun violence at nananawagang gawing pambansang prioridad ang kaligtasan ng mga Pilipino. Ayon kay VP Inday, hindi lamang clickbait ang issue dahil karaniwan ang mga balita tungkol sa pamamaril, pagpatay, pagkidnap, pati ba pang mararahas na krimen na nagdudulot ng pangamba sa publiko. Sinabi rin ng Vice Presidente na dapat na mailahad ang buong pahayag upang hindi mawala ang tamang konteksto. Pilipinas, ang oras 51 na makalipas ang alas 4. Hindi mabubura ng 5,000 pesos gunman remark ni VP Inday Sara ang usapin ng umano'y questionableng encashment dito sa 612.5 billion pesos confidential fund. Ayon kay House Prosecutor Congressman Terry Ridon, ang pahayag ni VP Inday Sara sa kanyang pag-hire ng gunman sa Pilipinas sa halagang 5,000 piso lamang ay panibagong taktika para ilihis ang atensyon ng publiko. Una rito humarap sa impeachment court ang dalawang testigo mula sa Land Bank of the Philippines para ilahad ang naging proseso ng pag-withdraw ng confidential fund ni VP Inday Sara, bagay tinawag na unusual. Ginit ni doon, maaaring mabago ni Duterte ang usapin ngunit hindi nito mabubura ang mga cheque, bank record at sinumpang salaysay ng mga testigo. Samantala, kinestyon din ang mababatas kung bakit bukang bibig ni Duterte ang mga karahasan at pagpatay mula sa umano'y pagpugot ng ulo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. hanggang sa bagong kontrobersyal na gunman remark nito. Magandang umaga, Pilipinas! May follow-up report si Manang Milky, bukang bibig na pagpatay ni VP Inday Sara. Nakababahala na, detalye ng balita mula kay RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Ikinabahala ng House Prosecution Panel na nadadalas ng bukang bibig ni Vice President Sara Duterte ang umano'y pagpatay sa Free Duterte Now rally sa The Hague, kung saan ikinabahalan nitong umano'y lumalalang gun violence sa Pilipinas. Sinabi niya pwede na siyang mag-hire ng gunman sa halagang 5,000 pesos kung mabisto na merong affair ang kanyang asawa. Bilang reaksyon, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon, mas malalim ang problema dahil hindi na lamang ito figure of speech. Ayon kay Ridon, hindi dapat hinahayaan na cheap, casual o karaniwan na lang ang pagkontrata para pumatay at hindi dapat gawing normal ang ideya na ito ang sagot sa galit o political conflict. Tanong niya, 5,000 pesos ba ang presyo na
binayaran ng kausapin ni Duterte ang hired killer para ipapatay ang Pangulo ng bansa. Dagdag ni House Trial spokesperson Sia Alonto Adyong. Ayaw niyang isipin na mistulang may mastery o kaalaman na si VP Sara sa patayan sa kalsada. Para kay Adyong, kumikilos ang mga law enforcement agencies para sugpuin ang karahasan at mas makabubuti sana na may pagtulungan na lamang ang Vice Presidente sa paglutas sa problema. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras alas 4:54, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactoserain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po mga testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoserain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, sa ating katawan, ina-activate nga po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung naman tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system. Responsable sa pagtatumay ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultamayo nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultamayo. Kung may mga concerns pa po kayo, lalong-lalo ng mga senior citizen natin, yung mga nagbubuntis na gustong mag-avail ho nito, abay mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Ang ultamayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available yan sa Mercury Drug at Amesco Drug. At ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng ultamayo postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31 na lamang. Ngayong araw na lamang na ito, per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala, ang ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, kasama na natin si Sherwin Alparo dahil meron na siyang winner. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Sherwin! Good morning, Kuya Angel, na kahit natirik pa ang haring buwan. Tignan mo na yung buwan, pulang-pula, oh. Dito sa may barangay, ano nga ba ito, Tatalon, Quezon City. Kanina pinag-uusapan niyo yung mga kable-kable, yung mga kuryente. Tignan mo naman yung mga kable rito. Tignan mo parang sapot ni Spider-Man na showing na. Ha? Kuya Angel. Eto, pero mas maaga pa kay Spider-Man, nahuli natin. Itong si tatay na driver ng Prime Taxi. Pangalan niyo po? Lito de la Cruz. Si tatay Lito de la Cruz, parang announcer kayo nung araw? Hindi po. Ganyan lang talaga, boss. Singer lang si tatay. Opo. Ganito lang po talaga ang boses ko. Parang si Kuya Cesar. Ibang dating, ano ha? Hindi naman po. Salamat. Bariton na dating. Sample nga tayo. Sample. My way. Tayo. My way. And now, the NSD. Tama na't baka magalit yung kapitbahay. Oo, baka mama. Marami na din. Iba na lang. Ano yung paborito mong kanta, Sherwin? Ay, yung paborito mo na lang tayo. Yung paborito mo kanta, yung mga pambirito ninyo sa mga lamay. Mga lamay. Sa mga wala po. Ito lang po paborito ko, My Way po. Talaga? My Way. Oh, Born Free. I did it my way. Diba? Doon mo malalaman na hindi siya baritone. Teka muna, correct ko lang sarili ko ha. Akala ko, temporary restraining order pala talaga yung inilabas doon sa hindi anti-order. Bagay, halos magkapareho naman yun. Pareho lang halos sa epekto. Pareho lang epekto, pinatigil pareho. Pangsoon na lang pala talaga. Oo, Diyos ko naman. Isusubo na lang na wala pa. Diba? Mga ulit ang mga manggagawa. Sabi nga, pangsoon na lang yan. Ginamit pa tayo. Ginamit pa yung mga manggagawa. At least natuwa ka naman kahit konti lang. Diyos ko, binigyan mo kami ng false hope. Hindi, okay lang ikaw. Ang aga-aga. May hope na nga gusto mo pang, at least diba, kahit basta may buhay, may pag-asa. Darating din yun. Temporary lang naman .
babalik din yan. Sana bukas ma-resolve ng korte. Wala, paano mo rin Sabado na bukas eh. Sa bagay, wala. Talagang nganga. So yung mga umaasa sa mga sasweldohin nila ngayong araw, paano yung Kuya Angel, nagsimula ng 25, so wala na. Hindi na makakompute yun. Wala muna. Hold muna eh. Wala muna. Ano ba yan? Tatay, ano na lang, yung kay Frank Sinatra, yung Fly Me to the Moon. Ay, hindi ko po kabisado po yun. Hindi mo kabisado. Fly me to the... Yan ang... Love me to the truth. And you say rocket. Hindi, kasi ngayon ang uso ngayon eh, di ba? Ang uso na ngayon, rocket launch na eh. Yan, ha? Oo, yan sa Cagayan. Kalimutan mo na yung 20 pesos na bigas. Ngayon eh, rocket na pinag-uusapan. Basta, tatay, hindi na tayo kailangang gumastos ng 5,000 piso para humanap ng gunman. Dahil sa 1,000 piso, mananalo ka na. Salamat po. Anong probinsya mo, tay? Angelo Palmones. Hindi, anong probinsya mo? Probinsya na po, probinsya nyo. Anong probinsya Ako nyo? po. Oo. Sa Tacloban, Leyte po. Taga-Tacloban. Taga-Tacloban. Oo. Maupay ng aga. Ayan, ha? Pero, ka mo. Pero, tay, kumakanta ka talaga? Hindi po. Hindi? Hindi po. Sa ano? Sa mga lamay? Hindi? Ay, wala po. Hindi po ako kumakanta sa lamay. Hindi rin. Ang hanap buhay ko lang po yung pagmamaneho ng taxi. Pagmamaneho ng taxi. Siya. Sige. Okay, Sherwin. Bigyan mo na yung premyo ni tatay. Dinidisturbo Tatay, dahil natin. ang tanong natin, sinong paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga? Angelo Palmones. Eto, meron kang 1,000 pieces. Salamat po. Yan, di mo na kailangan manap ng gunman, ha? Pero, kulang yan. Pauna pa lang yung 1,000. Kailangan masagutin yung ating word of the day para makumuna naman yung ating medium component. Emolument. Emolument. Sweldo. Dahil dyan, meron kang medium component at sa atin ng Astron, alagang maasahan. At syempre, bango ng 1,000 bulaklak. Maamoy nyo na sa Charm Popcorn Purple Eternity kapag ginamit sa inyong mga damit na anlawan. Gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity. At gagamitan ng Charm Popcorn ang pinakabago disenyo ng Deezer H T-shirt Plus. Meron ka pang tatanggapin na grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Ano tatay masasabi ko kay Kuya Angel? Maraming salamat po kay Mr. Angelo Palmones. Walang anuman po. Anthony Taberna at Jerry Baha at sa pamunuan po ng DGRH. You are number one. Thank you, tay. Hindi po kami DDS, DZRH. DGRH po. Yan, DZRH. DGRH. Yan. Hindi po talaga Okay, wala kasing parte. Diyan, tatay. Maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, laging tumutok sa Deezer H. Baka kayo na susunod dating winner sa Deezer H. Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH6, Sherwin Bata Alfaro, Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Muna, ang daming mga nagbe-birthday pa lang yun. Wala yung listahan ko ng birthday. Happy birthday muna sa aking pamangkin dyan po sa Malaysia. Si Juliana Nabila Abdullah Palmones. Ayan, si An-An ay nagdiriwang ng kanyang birthday. At happy 40th anniversary naman sa WL Foods Corporation. Ruby anniversary nila ngayong August 8, ha? Oo, gaganapin dito sa SMX Convention Center sa Maynila. Ayan, congratulations, ha. Mabuti pa ito. Ang daming mga bagong mga products. Nakakatuwa naman po itong WL kasi ang talagang mga raw material nila galing sa aniho ng ating mga magsasaka. Nagko-contract growing sila ng mais at pinapakyaw nila yung mga prutas dyan po sa Mindanao na kadalasan ibinibenta na lang, halos ipamigay dahil nga po sa walang mga bumibili. Pero
dito ho sa expansion na ginagawa ng WL, may napagbebentahan na po ng mga ani ang ating mga magsasaka. Birthday din ngayon ni Doña Lydia de Roca. Aba, si Aling Lydia. Happy birthday, ha? Lechon, hindi naman masarap ang lechon. Lalo na yung dinuguan, lang kwenta yan. Happy birthday kay kay Aling Lydia de Roca ng Lydia's Lechon. Ang birthday din ngayon ni Principal. Aba, si dating Senador Cynthia Villar. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras, 4 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Good morning, Ginoong Brian Posadas. Baka nakakalimutan ho nyo at 31 pa lamang ho tayo ngayon ng Hulyo at ngayon po ay Biyernes, hindi pa ho Sabado. Nagsanib puwersa ang Department of Agriculture at Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPIL para gumawa ng Geographical Indication o GI Roadmap para sa mga farm products ng bansa. Kasunod nito ng paglagda ng DA at ng IPOPIL sa isang Memorandum of Understanding para bumuo ng Technical Working Group na silang magdidevelop ng Geographical Indicator Roadmap para sa mga key agri-products. Kabilang sa mga naturang mga proyektong pang-agrikultura ang Cordillera Heirloom Rice, yung Queen Pineapple ng Camarines Norte, mangga ng Zambales, lambanog ng Quezon, pumelo, kakao at durian mula naman sa Davao. Ang Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. makatutulong ang GI certification para maprotektahan ang mga lokal na produkto, mapreserba ang authenticity, mapalakas ang kumpiyansa, tiwala ng mga consumer at makalikha ng mas marami pang mga oportunidad para sa mga magsasaka at mga mangingisda. Ganitang kalihim, mapapalakas din ito ang export value ng farm products. Bukod pa sa mapapaliit ang 10 billion peso annual agricultural trade deficit ng bansa. Alam mo ninyo, totoo yan. Halimbawa, yung Champagne, di ba? Kilala natin ang Champagne. Ang Champagne ay isang lugar po dyan po sa France. Geographical indicator yung Champagne. Pag sinabi mo Champagne, alam natin na yun na nanggagaling sa Champagne, France. May go-signal na ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Bureau of Internal Revenue para isumite ang tax record ni VP Inday Sara at ng kanyang mister na sa Attorney Manasseh Carpio sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Palace Press Officer Clay Castro, inaprobahan ng Pangulong BBM ang pag-release ng BIR tax records at ng mag-asawang Duterte Carpio para magamit sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ginit ni Castro, ang desisyon ng Pangulo ay nakabatay sa batas at mga umiiral na proseso at hindi political consideration. Sinunod naman na niya ng Pangulong BBM kung anong kinakailangan gawin kung ito'y magiging daan para lumabas ang katotohanan, bagay na ayaw na ipagkait ng Presidente sa taong bayan. Binigyan din ng opisyal na hindi magpapatinag ang Pangulong BBM sa mga alegasyong politically motivated ang kanyang naging pasya dahil batid nitong tumupad lamang siya sa batas. Natanggap na ng impeachment court ang tax, bank at AMLAC records ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Kabilang sa nagsumite ng mga dokumento ang Bank of Philippine Island, ang Banco de Oro, ang Land Bank, Metrobank, PS Bank at Security Bank. Isinumite rin ng AMLAC ang mga record nito para sa pribadong pagsusuri ng korte habang tumalima naman ang BIR sa hiwalay na subpina matapos makakuha ng pahintulot mula sa Pangulo. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment
Clerk of Court Renato Mantug. May ilang bangko ang humiling ng karagdagang 10 araw upang makumpleto ang lahat ng mga dokumentong hinihingi ng korte. Isa sa ilalim muna sa inventaryo ng Office of the Clerk of Court ang mga dokumento bago iabot sa prosekusyon at sa depensa. Niliraw rin ng impeachment court na hindi muna isa sa publiko ang halaga o nilalaman ng mga record habang isinasagawa pa ang proseso. Yung pag-receive kanina, hindi pa sa ganyan level of detail, no? Just to describe to you the process, we asked for the submission of 5 USBs and at least 1 printed copy, no, of the records. So, as you may have noticed, may mga dumaan dito na sinasabi nyo nga, in certain media reports na unmarked boxes, no? So, those boxes, we inspected ilan yung folders sa loob. No? So ganun pa lang yung ginawa natin today. We cannot go yet into the contents, we cannot go yet into the details of the submission, otherwise baka abutin kami na hanggang Sunday, no? Lumiliit na ang mundo. Yan naman ang banat ng House Prosecutor at Bicol Sur Party List Representative na si Terry Ridon kay Vice President Sara Duterte habang dumarami ng mga dokumentong magpapatibay sa kaso laban sa kanya sa impeachment trial. Ayon kay Ridon, dumating na sa Senate Impeachment Court ang mga bank records na ipinasusumite sa ilalim ng subpoena habang naisumite na rin ng Bureau of Internal Revenue ang tax records ni Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang Pangulo. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa nang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado para ho sa Senate Impeachment Court, no? Yun po yung una. Pangalawa, yung pong BIR documents na mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga pamilya ay isinumite na rin sa Senate Impeachment Court. Nagbigay ang Pangulo ng Pilipinas ng kanyang approval para ilabas ito pong mga dokumentong ito. Iginit doon na mas lalakas ang kaso ng prosekusyon habang nadaragdagan ng mga ebidensya laban kay BP Inday. Sa ayon, ililipat na ng prosekusyon ang focus mula sa pag-withdraw ng confidential fund tungo sa pagpapakita kung paano ito nagastos. Hindi dapat tingnan bilang blessing o biyaya ang pagpayag ng Pangulong Bongbong Marcos sa Bureau of Internal Revenue na isumite ang tax records ni BP Inday sa impeachment court. Ayon kay Prosecutor Representative Terry Ridon, ministerial ang naging pasya ng Pangulo at tiyak na ito rin ang gagawin niya sa iba pang mga impeachable official bilang bahagi ng pananagutan. Binigyan din pa ni Ridon na wala siyang nakikitang mali sa desisyon ng Pangulo, lalo na kung matutulong ito para mailahad ang katotohanan. Kaya walay napahayag, sinabi naman ng tagapagsalita ng prosekusyon na si Congressman C. Alonto Adjong na kung kumpiyansa ang defense team na walang ginawang mali ang Vice Presidente, hindi nila dapat kontrahin ang subpoena sa BIR documents dahil ito ang magpapatunay ng kanyang pagka-inosente sa kaso. Umaga, Pilipinas! Happy 22nd anniversary po naman sa BIR. Oras muna sa buong kapuluan, standby na ang ating kasamang si Brian Posadas sa Pilipinas. Ang oras 12 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Ito na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Unawain nga muna natin, para nga ba saan ang asteroid. Iba naman yun. Iba yung asteroid. Palibasa na uuso ngayon yung mga rocket launch na yan. No? Alam ba ninyo, itong mga estudyante ng Davao, Ateneo de Davao, nagpakawala na ho ng rocket. Sandali lang, Sir Brian. Kasi baka makalimutan natin ibigay itong impormasyon na ito. Lumaban ito pong Cyclab team sa Texas at nakapagpakawala sila ng rocket na umabot sa altitude na 3,048 meters o 10,000 feet. Tapos, na-achieve naman nila ang kanilang isa pang panalo. Nanalo sila ng first place sa Malaysian Rocket Concert Competition noong 2025 sa Perak, Malaysia. Ayan, Wala yatang milyones ang ginastos dito. Wala nga ginastos dito gobyerno para doon sa pagpapakawalan natin ng rocket. Pero ngayon, dito ho sa ating kontrobersyal na pahayag ho ng Pangulo, magpapakawala tayo ng rocket at gagastos tayo sa first rocket launch sa ngayong papasok na taon sa 2027. Diyan po sa Cagayan, dito na po sa Bebe Step. Hindi BBM, Baby Step. Ayan, sa pagtatayo ng kauna-unahang first commercial spaceport. Alam mo ba ninyo magkano gagastusin? 17 billion pesos. Magandang umaga, Pilipinas! Ilang benting bigas per kilo kaya ma-achieve nung 17 billion na yan, kalimutan na nga muna natin yan. Steroid po ang pag-uusapan, hindi asteroid. Ayan, steroid. Sir Brian Posadas, para saan nga bang steroid? Good morning, Kong Angel, at good morning sa mga nanonood at nakikinig sa atin sa Magandang Umaga Pilipinas. Oo. Yan, so madalas natin nadidinig ang steroids, no, na binibigay ng mga doktor natin, or minsan nadidinig natin yan na ginagamit ng mga gustong magkaroon ng muscles, right? Mhm. So ang steroid kasi, no, isa siyang mabisang gamot, pero delikado yan kapag mali yung paggamit natin. So, hindi naman masamang gamot ang steroid. No? So, kapag tama yung pasyente, tama yung dosage, at tamang tagal ng gamit, pwede siyang makapagligtas ng buhay, no? At ma-improve yung condition. Pero kapag ginamit na yan bilang pampataba, pampalakas, o panggamot sa lahat ng sakit, delikado na siya. So, ang steroids, Kong Angel, meron niyang dalawang klase, no, na major na ginagamit natin. Number 1, yung corticosteroids. Yung corticosteroids, ito yung gamot na ginagaya niya yung effect ng cortisol, natural na hormones na ginagawa ng adrenal glands natin. So halimbawa nito, yung mga dexamethasone, prednisolone, yan. Hydrocortisone, betamethasone. So ginagamit yan para makontrol kapag may matinding allergy, no? Tapos merong asthma, tapos ilang COPD, tapos autoimmune kung may mga lupus, may arthritis, may matinding inflammation, may mga skin condition, at minsan ginagamit sa mga ibang cancer related condition.
Yung anabolic steroids, so kanina yung corticosteroids, yung anabolic steroids naman, no, ginagaya naman nito yung testosterone na maaring magpalaki ng muscles, no. So may lehitimong medical uses yan, pero maaari kasi siyang maabuso sa bodybuilding at sports, no. So magkaiba yung magkaiba yung anabolic tsaka yung corticosteroids. Yung corticosteroids ginagamit laban sa inflammation sa pamamaga at medyo severe na immune reaction. Samantalang yung anabolic steroid, ang kumikilos yan sa androgen receptors. Basta ang malinaw dito, prescription drug siya. Hindi yan pwedeng ma-access basta-basta nang walang prescription. Kasi ang pagbibigay pala niyan nakabase sa BMI, nakabase sa edad, nakabase sa iba pang mga iniinom na mga gamot. Ganyan po pala ang steroid. So, kailan ibinibigay sa isang pasyente ang steroid? Okay. So ang corticosteroid, no, binibigay yan, no, kapag ang pasyente natin, no, halimbawa, meron siyang severe na allergy or minsan may asthma, yung naninikip, at inflammation. Actually, more on sa inflammation, mas madalas. Kasi kapag binibigay natin yan, no, binibigay ng mga doktor yan, yung steroid na yan, yung corticosteroid, papasok yan sa cell natin. Tapos, mabilis niyang mababawasan yung pamamaga, pangangate, pamumula, pananakit at pagsikip ng airway. So yung mga may asthma, meron yan usually, no? Tapos yung sobrang immune reaction. So ang steroid kasi, Kong Angel, parang ang function niya sa body mo, no? Para siyang volume control. Kapag masyadong malakas yung inflammation at immune response, hinihinaan niya yung volume. So parang hinihinaan niya rin yung alarm system ng katawan natin. Ang problema mo doon, no, hindi lang kasi yon yung tinatamaan niya. May mga iba pa siyang parts of your body na tinatamaan. Kaya siya prescription drug. Kaya hindi siya pwedeng bilhin ng walang reseta ni doktor kasi kailangan si doktor yung magsabi, kailan mo kailangan nito, sa anong instance, gaano karami yung pampahina ng volume na binabanggit ko kanina, yung kakailanganin mo. So, doktor yung mag-figure out niyan. Depende on your condition. Depende on your body weight, kagaya na sabi mo kanina. Makaka-apekto ba yan sa kidney? Yes, no. It can affect kidney. Actually, medyo marami siyang side effect, no. Kaya nga talagang kailangan maingat tayo. Hindi lang sa kidney, Kong Angel, sa blood sugar, no. Pinapataas nga yung paggawa at paglabas ng glucose ng liver. So, maaring mabawasan yung sensitivity ng katawan natin sa insulin, posibleng tumaas yung blood sugar. So, yun yung isang effect. Sa immune system natin, dahil nga, sabi ko kanina, pinahihina nga yung volume ng receptors natin, no? Yung alarm system natin, posible ka magkaroon ng magkaroon ng mga infection, maaari nga matakpan yung sintomas ng infection, tapos mas mabagal gumaling yung sugat. Tapos, Kung Angel, sa muscles, may effect din siya. Dahil nga sa nagkakaroon ng mas maraming glucose yung katawan natin, humihina yung muscle. Sobrang paggamit niya ng steroid, pwede rin numipis yung braso at binti natin. So, minsan nagkakos siya nung para siyang, if you know the cartoon dati na si Johnny Bravo, no? Yung ang laki ng katawan, ang nipis ng binti, it can also be caused by steroids, no? Actually, Kung Angel, pati sa buto, osteoporosis, sa mata, it can cause cataract or glaucoma. So, medyo marami talaga siyang side effects, kaya kailangan maingat. So, kumbaga, meron tayong ina-alter sa reaction ng katawan natin sa inflammation. Hindi pwedeng dire-diretso yan. Wag na wag gagamitin pampataba. Sabi ng iba, tumaba ako nung gumamit ako ng steroid, minsan manas na yon. Allergic rhinitis daw. Uubra ba yan? Allergic allergic rhinitis. We don't recommend lagi na magkaroon, no, ng steroid for an allergic rhinitis. Yes, it can lessen, no, yung allergic rhinitis. Pero hindi mo siya pwedeng gamitin lagi dahil nga mas maraming masamang effect, no. So, again, allergic rhinitis may trigger ang allergy. So, kailangan ma-identify ni doc, kasama ka, pasyente, ano yung trigger ng allergic rhinitis mo para yun yung iwasan. So, kung magbibigay man si doc, kung severe na yan,
pero controlled, hindi siya yung dire-diretso ka lang. Oo. So kaya kailangan mo talaga ng gabay ni Doc. So short term lang talaga siya. Hindi siya po pwedeng Yes. Pero may mga meron tayong mga anti-asthma medication like corticosteroids na anti-asthma sa mga asthmatic patient. Meron siyang steroids na mahina, very minimal. Tapos yung type ng steroid niya, hindi siya papasok in your na maraming papasok sa bloodstream mo. So controlled. So depende sa klase ng steroids at depende sa pagbigay ni Doc, no? So kaya kailangan naka-refer tayo kay Doc. I-monitor niya kasi yung mga iba pang posibleng mangyari. Kaya doon sa mga nagba-bodybuilding, tigil-tigilan nyo yan dahil ang long-term exposure nyo makasisira din sa inyong immune system. Yes, tsaka Kong Angel, tsaka hindi maganda yung effect talaga niya. Mukha kang biglang magbabulk ka. Pero rin yan may buwelta agad yan. So it's better to eat proteins, no? Para mag-build ka ng muscles. Yung protein shakes natin, yung mga ganyan, pwede rin yan pero in moderation. Anything in excess can also harm your kidney. So lahat dapat in moderation. And again, too much steroids can also weaken your immune system. Kasi nga, pinapababa niya talaga yan deliberately. Hindi. Mag-ultabayo naman ako. Ano ngayon kung mag-take ako ng steroid? Pwedeng katuwiran ba yun? The ultabio can help definitely in your immune system, pero hindi siya pang-offset. Hindi siya pang-offset. Kasi binibigay mo yung steroids na yan for a specific condition. So, hindi siya pang-offset. Pero of course, mahalaga pa rin that they still take their regular food supplement, the regular supplementation, they can take their ultabio. Lalong-lalo na doon sa mga nagpupuyat, ha? At saka hindi rin katwiran na lagi kang puyat dahil, may ultabio na, okay na ako magpuyat ng magpuyat. Hindi ho yun. Siyempre, kailangan pa rin ng pahinga. Kailangan pa rin ho ng pahinga. Ayan. Anyway, kung may mga katanungan ho kayo, lalong-lalo na doon sa may mga concerns tungkol ho sa paggamit ng steroid. At saka wag ho kayong bibili over the counter ng walang prescription. Diba, kadalasan doon tayo nagkakaproblema. Online wag bibili sa mga hindi registered establishments. Marami ako nakikita dyan sa Facebook. No? Magbebenta, pampataba daw, pero steroids yung laman. So, you go to your pharmacy, talk to your pharmacist. May mga nakikita kami, ang sabi nila, ito pampataba, ito miracle drug, pero it's steroids. So, i-check natin. Huwag tayong pupunta sa hindi legitimate na drug establishment. Make sure na registered sa FDA at magpakonsulta kay Doc. Pag may nararamdaman, pakonsulta kay Doc. Mas mahirap yun. Bakit hindi napipigilan? Makikita naman sa di ba? Makikita mo naman sa component kung steroid ba yun o hindi? Makikita namin, kayo? madali naman usually yung mga dexamethasone. Yan, alam namin kasi kung ano yung mga steroids. No? Pero minsan kung Angel may mga nakatago. No? Hirap ng FDA dyan na makontrol kasi alam naman na social media, mahirap makontrol talaga. Ay, nako. Sige. Maraming salamat, Sir Brian, for educating us this morning. Ha? Thank you, Kong Angel. Kaya doon sa mga naghahangad na gumamit ho nito, at hindi nyo naman sigurado kung anong side effect, ingat ho dahil mahirap na. Baka mamaya madisgrasya ho kayo. Kung may mga katanungan pa ho kayo, tawag ho kayo dito. 0931-033-2871. Ulitin natin ha. 0931-033-2871. Meron pong mga medical experts na nakastambay dyan mula po sa Theoxis Health Ventures. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, birthday daw ni Miss Elaine Asia. Miss Elaine Asia. Okay. Dagang salamat sa atong mga suki. Magandang umaga, Pilipinas! Department of Justice handang silipin naman ang legalidad ng Paxilica kasunod ng pangamba ng ilang grupo. Detalye na balita mula kay Tina Nolasco, Alice 9. Tita Tins, good morning! Magandang umaga, Kuyang Angel. Tiniyak ng Department of Justice o DOJ ang kahandaan nito na suriin ang legalidad at mga kasunduan sa ilalim ng International Initiative na Paxilica. Sakaling umabot ito sa kanilang jurisdiksyon, isinagawa ng departamento ang pahayag kasunod ng mga pangamba mula sa iba't ibang sektor hinggil sa transparency at posibleng pagpapalayas sa mga lokal na komunidad na maaapektuhan ng nasabing AI hub. Ayon kay DOJ Undersecretary
Sekretary Nicolas Felix T. Itinuturing pa ito nga usaping pang-ekonomiya sa ngayon at nasa ilalim ng pangangasiwa ng mga ahensyang may direktang mandato sa proyekto. Gayunman, binigyang diin ni T ang kahandaan ng DOJ na busisiin ang mga legal at konstitusyonal na aspeto nito kung kinakailangan dahil sa lawak at epekto ng naturang inisyatiba. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina. Magandang umaga, Pilipinas! Palasyo nagbabala naman laban sa mga scam at disinformation tungkol sa pondo ng Office of the President. Detalye na balita mula kay Let Narciso. Let, good morning. Nagbabala ang Malacanang sa mga local government unit na maging mapagmatsyag laban sa mga scam at disinformation na may kaugnayan sa Local Government Support Fund at Socio-Civic Projects Fund. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, walang anumang bayarin na sinisingil ang Office of the President sa mga benepisyaryong LGU para makuha ang kanilang pondo. Ang LGSF sa ilalim ng Support and Capital Projects Fund ay tulong pinansyal mula sa national government na ipinagkakaloob sa mga lokal na komunidad at barangay. Kabilang dito ang tig 200,000 piso na alokasyon sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang na hinahati para sa mga proyektong pangkaunlaran at pangkaligtasan ng barangay at sa scholarship ng mga mag-aaral. Hinimok ni Castro ang mga opisyal ng LGUs na mag-ingat sa mga individual na humihingi ng personal na impormasyon o naniningil kapalit ng pagpapalabas ng pondo at iginiit ng mga otorisadong kinatawan lamang ng pamahalaan ang dapat kausapin. Pinayuhan rin ng palasyo ang LGU officials at ang publiko na agad iulat sa Office of the President ang anumang kahina-hinalang aktibidad o mapanlinlang na gawain para agad itong maaksyonan at maprotektahan ang mga benepisyaryo. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Pinatibay naman ang testimonya ng dalawang dating Land Bank branch managers ang mga naunang pahayag ni Ramil Madriaga kaugnay ng umano'y paghawak ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Spokesperson at Surigao del Norte Representative Ace Barbers, magkatugma ang ilang mahalagang detalye ng testimonya ng mga bank manager at ang aligasyon ni Madriaga. Kabilang dito ang halaga ng perang na-withdraw at ang paggamit ng malaking bag bilang lalagyan ng cash. Samantala, sinabi rin ni Barbers na nakadepende sa takbo ng paglilitis kung tatawagin pa ba si Madriaga at ihaharap bilang testigo. Hindi natatapos ang sapin ng maling paggamit ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte sa pag-withdraw ng kabuuang 612.5 billion pesos na pondo mula sa bangko. Itong binigyan din ng House Prosecution Spokesperson at Lanao del Sur Representative na si Sia Alonto Adjong. Sinabi nitong simula pa lamang ito ng paglalatag ng ebidensya. Sinabi ni Adjong susundan pa ng prosekusyon ang tinatawag nitong money trail upang may pakita kung paano ginamit ang pondo ng Office of the Vice President at ang Department of Education. Yan ay sa pamamagitan na niya ng iharap niyang testigo o ihaharap ng mga testigo at ebidensya sa pagdinig ng korte sa mga susunod na linggo. Una ng tumestigo ang dalawang dating Land Bank branch managers at nagsabing unusual ang sunod-sunod na pag-encash ng 500 million pesos mula sa Office of the Vice President at 112 million pesos naman para sa DepEd. Pilipinas, ang oras 32 na makalipas ang alas 5 na umaga. Doon sa mga Pilipinong pabalik ng Pilipinas, kung magpapasalubong tayo ng tsokolate, huwag na sanang imported. Meron po tayong tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulungan po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants na mga raw material galing din sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DUST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap
Pag-uusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Dang Umaga, Pilipinas! Dr. Pio Valenzuela at Land Bank nagsagawa naman ng contract signing para sa pagpapabilis ng digital scholarship payout sa mga estudyante. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. May puntag ko yung Intel, ganap tagay dilunsan ng pamanaluso ng Valenzuela, Dr. Pio Valenzuela Digital Scholarship Payout, isang digital disbursement na scholarship grant sa pamagitan pa rin ng Land Bank ATM card, kasabay ng orientation at ang contract signing ng mga bagong mga Valenzuela scholars. Ay kay Mayor Wes Gatchalian, ito ay upang mapadali ang mga transaksyon at mapadali rin ang mga proseso sa pagbibigay ng mga grant digital scholarship payout. Madali na niyang maklaim ng 797 Valenzuelano scholars ang kanilang mga scholarship grant gamit ang kanilang Land Bank ATM card, kabilang na rito 205 na mga papasok pa lang sa freshman scholars. Bago ang pag-alusan ng digital o digitized grant disbursement program, pinirma na ng mga kwalipikadong mga scholars ang kanilang mga kontrata at dumalo na rin sa isang orientation na sinagawa ng Land Bank of the Philippines kahapon. Aris 23, Edwin Duque nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Edwin Duque. Magandang Umaga, Pilipinas! 34 makalipas ang alas 5. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya! May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya! Kutis sulit ang glow up! ACS! Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotline. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwento. Maga Pilipinas, kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. Melvin Letrondo, good morning. Oo, meron ho sa Mercury, ha? Bentahan ng mantika sa Bambang Market matumal. Tumaas din. 10 pesos per container. Detalye mula kay Tina Nolasco, RH9, Tita Teens, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Kamot Ulo ang may-ari ng tindahan ng mantika at iba't iba pang paninda dito sa Bambang Market na ating nakapanayam. Dahil nga sa matumal na bentahan ng mantika at iba pa nilang mga paninda sa nasabing pamilihan. Kwento ni Tatay Bong, 60 taon na siyang nagtitinda sa Bangbang. Kaya't kahit matumal, tiyagaan na lamang dahil ito na ang kanilang kinabubuhay. Karamihan kasi anya sa mga mamimili ay nagtutungo sa Blumentritt dahil di hamak na mas mura doon. Kaya't diskarte ni Tatay Bong, hindi niya masyadong tinataasan ang kanilang tubo at nagbebenta lamang sila ng mga panindang hindi mabilis mabulok. Gaya na lamang anya ng mantika na binibili nila sa isang pabrika sa Malabon na naibebenta nila sa halagang 1,550 ang 17 to 18 kilo ng isang container. Bagyang tumaas anya ito ng 10 pesos pero pinipilit nilang maibenta pa rin ng halos kaparehas ng presyo sa Blumentritt para tangkilikin ng kanilang mga suki mula sa Metropolitan Hospital, Teodoro Alonso High School at Balagtas Elementary School. Samantala, Kuyang Angel, ang presyo naman ng kada galon na katumbas ng 4 na kilo ng mantika ay nasa 350 pesos. Yan ay palm oil. Habang ang 1.5 naman ay 140. Mayroon ding tingi-tingi na 10 pesos hanggang 50 pesos na palm oil. Ang coconut oil naman ay nasa 240 pesos ang 1.5. Ang tingi-tinging coconut oil ay mabibili ng 20 hanggang 50 pesos. Ito, si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina. Gagamit naman ang Department of Agriculture ng Biotechnology upang mapalakas ang isa sa pinakamalaking agricultural export ng Pilipinas,
at tinantad ang unang seaweed bioreactor ng bansa upang makalikha ng mga pananim ng walang sakit sa buong taon. Itaas ang pagiging produktibo sa buong industriya bilang bahagi ng pangmatagalang programa ng agrikultura sa ilalim ng pamumuno ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang pasilidad ay itinayo sa National Seaweed Technology Development Center ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dyan po sa Sorsogon. Papalit ito sa ilang dekada ng pamamaraan ng lumang laboratorio na nakadepende sa mga improvised na mga botelya, manual aeration at kulang na kulang sa propagation techniques. Ang automated 1,250 liters bioreactor ay nagkakahalaga ng 10 million pesos at dagdag na modular seaweed bioreactors na nagkakahalaga naman ng 12 million. Makatutulong ito sa mga scientists na ayusin ang kanilang kondisyon para sa ganap na pagpapalago ng seaweed, kabilang ang liwanag, nutrisyon at temperatura, at nagbibigay daan sa BIPAR na makagawa ng mas malusog, dekalidad na seaweed propagules at mas mabilis na paglaki ng volume. Ang gamit pantanim ay ipamimigay ng libre sa mga magsasaka ng seaweed sa buong bansa at matutulungan na mapahusay ang kanilang ani habang binabawasan ang pagkalugi dulot naman ng mahinang kalidad o madaling kapitan ng sakit na mga seedling. Ang Pilipinas ay kabilang sa pinakamalaking producer ng Karajinan Biring seaweeds. Nagsusupply ng raw materials na ginagamit sa food processing sa buong mundo, pharmaceuticals, cosmetic at malawak na uri ng iba pang produktong industrial. Naniniwala ang opisyal na ang mas mahusay na pananim ay makatutulong na may balik ang paglago ng industriya na sumusuporta sa libu-libong pamilya sa tabing dagat at lumikha ng mas maraming export. Samantala, kasama na natin si Attorney Judd Roy. Attorney Judd, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kong Angel. Magandang umaga, mga kababayan. Good morning, everyone. Opo, may mga bagay lang ho kasi kaming gustong maintindihan. Kasi nga, itong korte ay naglabas ng ang subpina kay Attorney Baligod at doon sa 18 Marines. Anong epekto niyan dito ho sa iba pang mga kaso na may kaugnayan sa flood control? Alam mo, nagulat nga ako kahapon, Kong Angel. Well, ito nabasa ko lang naman. Maghahain daw ng perjury case. Perjury? Yung DOJ. Laban doon sa 18 Marines. Kung naalala mo, yung 18 Marines, nag-umpisa yan, meron silang joint affidavit. Di ba? So, kumuha sila ng meron silang pinangalanan na mahigit 20 katao. Kabilang na doon si Presidente, yung dating Speaker, yung si Laila de Lima, hindi ba? At yan sila, yung mga Tulfo, nakapangalan doon, hindi ko na masyadong matandaan. Pero ang daming pinangalanan at ang istorya nila o yung sinasaad doon sa joint affidavit, ito daw hinahatiran ng pagkarami-raming pera ng mga nakamaleta, kung ano-ano pa. Ha? Yun ang buod nung joint affidavit nila. Ngayon, itong bago mag-SONA, biglang sinabi ng ombudsman, dyan sa 18 na yan, mga nakapirma dyan, kumuha ako ng 8. At sila'y gumawa ng batay din doon sa joint affidavit yan. Gumawa sila ngayon ng bagong affidavit. Affidavit. At ang tinutukoy ngayon, itong si Speaker, yun daw ang ginagamit na ebidensya. Yun si dating Romualdez. Yung ni Presidente, di ba? Ngayon kahapon, sabi ng DOJ, itong 18 to, kakasuhan namin ng perjury at cyber libel. Okay? Yung joint affidavit niya. Paano mangyayari yun? Yung joint affidavit, kakasuhan mo ng perjury, pero yung 8 kinuha mo doon, gagamitin mo kay Romualdez. Maari ba yun? Di ba? Parang, kaya, ito pa masakit. Yung joint affidavit, pinapawalang visa nila. So, sa madaling salita, yung 23 na taong nakapangalan doon, malaya na. Ganun bang impact nun? Siyempre, perjury ika mo Oo, nagsisinungaling. Di ba? Anong kwenta yung joint affidavit, di ba? Bakit yung 8 na binunot mo doon yung istorya, gagamitin mo ngayon dito sa isa?
Ito ang pinaka-pact doon, Kung Angel. Yung 23 na yun, yung 22 o sino ilan man yun, pinalaya mo. Ang nanatili itong nag-iisa. Tama ba yun? Ako'y nagulat kasi ang pagkaintindi ko sa batas, ang ginagamit nilang patakaran, pare-pareho. Itong tinatawag na reasonable certainty of conviction. Kaya kung sinabi mo itong joint affidavit na ito, ay panay kasinungalingan. Basura. Diba? Oo, basura. Basura nga daw yung dinideliver doon, di ba? Bakit ngayon gagamitin mo yung mga bagay-bagay na nanggaling doon at ipipilit mo dito sa isa? Ngayon nagtataka ako. Kaya pala doon sa zona ni Presidente, isa lang yung pinangalanan niya. Di ba? Napakapangit. Oo. Ha? Is this a serious constitutional violation? At saka ito, hindi natin mapapagkaila. Alam naman natin si Ombudsman galing din dyan sa DOJ. Mga bata niya rin yan eh. Kaya napakasagwang tignan. Teka muna. Ayokong isipin na parang pinalusot mo si Presidente tapos pinaon mo itong isa. Makaka-apekto. Masakit man. Kaya nga ng ginamit na lingwahe. Pero napakapangit tignan. Parang maling-mali itong yung mga pag-prosecute na ganyan. Makaka-apekto. Dapat yan kung tirahin mo lahat. Hindi, yung ganitong mga inconsistencies, will it affect the credibility ng mga allegation? Hindi credibility, constitutional violation yan. Ang equal protection, meron silang karapatan dyan sa equal protection. Patas-patas dapat ang pagturing sa mga nakapangalan doon. Kung pinalaya mo yung 22 doon, bakit mo pinipilit na yung kinuha mong ebidensya doon, pwede mong gamitin dito sa isa? Samantalang pinerjury mo yung 18 doon. Itong 8 ginagamit, kabilang doon sa 18. Bakit pag nagsalaysay ng hiwalay ito, hindi na perjury, doon din ang pinanggalingan niya, diba? Panay delivery rin ng mga maleta. As a constitutional lawyer, ako talagang nagulat, kinilabutan ako Pangyari, doon sa zona, di ba? Nagtataka bakit isa lang ang pinangalanan. Sa bagay, oo. Tapos ngayon, resulta, isa lang pala ang tutuluyan. Nasira yung ilusyon ko doon na ako presidente ng lahat Talagang sa bagay, disturbing, very disturbing yan. Yung development yan. I hope na hindi totoo yung aking mga hinala. Yung ombudsman kasi. Alam mo, Angel, ako'y naging biktima niyang ombudsman na yan Nung kapanahon na kinasuhan din ako niyan dahil pinag-initan ako ng administrasyon panahon ni Pinoy. Oo. Alam mo, hindi biro yan, Angel. 5 dusa dyan. Oo. Attorney Judd, thank you Thank you for joining us this morning. Magandang umaga po. Thank you. Goodbye. Thank you. Okay. Anyway, pero hindi lang naman yata si pati yung mga kontraktor ang dami din, di ba? May mga kinasuhan doon sa mga kontraktor hanggang ngayon. Kinasuhan. Hindi pa nga nakakasuhan suspendido pa rin yung lisensya. Pero yung iba, na-absuelto na. Na-renew na yung kanilang mga lisensya. Di ba? Parang legacy. Yung legacy construction. Yung si Abilido ba yun? Ayun. Na-absuelto na Di ba? Paano yung iba? Wala namang pinipili. Kaya naman mo, walang pinipili. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi po selective. Anyway, sige, sandali oras mo na. Oras mo na sa buong kapuluan. 52 na makalipas ang 5 na umaga. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
at si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap, napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Pilipinas, kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. 5 minuto na lamang bago po mag-isa sa umaga. 2 vehicular accident sa Rizal Avenue sa Maynila nagdulot ngayon na matinding pagbagal ng trapiko. Nakatenga doon si Tina Nolasco, RH9, Tita Teens. Kuyang Angel, abiso sa mga motorista. Mabagal ang daloy ng trapiko ngayon dito sa bahagi ng Rizal Avenue. Partikular dito sa corner Lorenzo Street, Santa Cruz, Maynila. Matapos nang masiraan ang isang dump truck na puno ng buhangin sa southbound lane nitong Rizal Avenue, corner Lorenzo Street dito sa Santa Cruz. Kwento ng pahinante ng truck, 23 tonelada ng buhangin ang kanilang dala mula pa sa Tarlac at dadalhin sana ito papuntang Cavite pero tumagilid nga dito sa bahagi ng Rizal Avenue. Itinatanggi naman ng pahinante na overload ang kanilang truck kaya tumagilid. Pero ngayon naman, Kuyang Angel, dito naman sa bahagi ng San Lazaro Corner Rizal Avenue, sa tapat ito ng Jose Reyes Memorial Medical Center, isang pampasaherong jeep at isang Montero Sports ang nagkapanggahaan dito sa crossing at nagdudulot na ng mabagal na daloy ng trapiko. Yan ang aking update mula dito sa Maynila. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tita Teens. Inalawig naman ng Land Transportation Office ang validity ng mga vehicle registration, driver's license at iba pang permits na mag-expire bukas August 1. July 31 na ngayon August 1. Ayon sa LTO, bunso dito ng serye ng technical issues na kailangang ayusin pa sa Land Transportation Management System. Ang naturang validity extension ay magiging epektibo until further notice. Kaugnay nito, walang sisingilin ng LTO na late fees o penalties para sa habang umiiral ang naturang kautusan. Paliwanag ng LTO ang isyong technical sa kanilang online portal ay dahil sa design, setup at vendor-controlled access system at hindi dahil sa kakulangan sa panig ng LTO. Ayan So doon sa mga mag-i-expire ang kanilang mga lisensya at registration until further notice. Valid pa rin ho yung inyong mga registration. Ininspeksyon ni First Lady Lisa Raneta Marcos ang nagpapatuloy na restoration ng Coconut Palace sa Cultural Center of the Philippines Complex sa Pasay City. Ito ay sa gitna ng ginagawang paghanda para sa ika-49
na ASEAN Leaders Summit sa Nobyembre. Ang Coconut Palace sa isa sa mga napiling official venue para sa mga isasagawang aktibidad sa regional gathering ng ASEAN leaders at ng kanilang delegasyon. Sa isang social media post matapos ang kanyang naging ocular visit, ibinida ng unang ginang na halos handa ng Pilipinas para i-welcome ang buong mundo. Sinabi rin ng First Lady na itatampok sa naturang restored landmark ang artistry, kultura at mainit na pagtanggap ng mga Pilipino na niya'y isa sa mga dahilan kung bakit maituturing na espesyal ang ating bansa. Susunod na po ang 2x2 sa ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Vladimir Lenin. Ang sabi po ni Vladimir Lenin, if you want to destroy a nation, then destroy the thinking of its youth. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Isang minuto na lamang, ACS na ng umaga. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH